Yes, yung patuloy tayong pasalamat sa buhay at hininga na bigay sa atin ng may likha, mga kakamao, kapuso, kapatid, kapamilya, kamag-anak, kapitbahay, kaempleyado. Ako po ay isang mapagpanggap lamang na vlogger o YouTuber at hindi naman ako certified pa at di pa rin naman ako nakakapag-monetize para sa mga pinopost ko na video tulad ng tula, awit, DIYD at iba pa mga bagay na makakatulong para sa inyo. At di kaya naman malay natin baka sa susunod mag-trending tayo at magkaroon tayo ng chances na kumita kahit papaano. Pero dahil sa malaganap ang paggamit ng social media at ito na rin ay isang bahagi at paraan ng pinagkakakitaan ng mga tao, lalo na napakahirap ng sitwasyon at kalagayan natin sa usapin ng mga gathering at mga pagtitipon. Kaya yung iba ay sa bahay upang hindi magkaroon ng pagkainip, emotional and mentally stress ay gumagawa ng mga bagay na ma-maximize nila in a double purpose. Pwedeng pagkakitaan, pwedeng libangan na rin, pwedeng sabihin na natin is a way of conditioning our mind and health doon sa usapin ng tayo ay humaharap pa rin sa laban sa malaganap na pandemyang COVID-19. Kaya patuloy tayong mag-ingat, magsuot tayo ng face mask, face shields at keep social distancing. Ako po ay umarap sa inyo upang magbigay ng isang kwentong buhay, pero hindi lamang siya umiikot sa aking sarili, kundi iikot ito doon sa lahat ng mga tao na kabahagi sa aking paglalakbay. Kaya ako po ay minsan nag-aalay ng awit. Bahala na po kayo kung kayo ay naatakihan ko ng pagpiyok. Kaya nga kung tawagin ako piyok man. Ako ay gumagawa ng isang tula pero hindi naman ako professional para mag-deliver ng isang perfectong poem. Pero nagbabaka sakali tayo na makatulong yung ating mga original na tulang inilikha at ginagawa. Ako rin din naman ay hindi isang mahusay na electrician o technician, pero kahit paano nagbabahagi tayo ng kaalaman natin kaugnay doon sa ating napag-aralang vocational sa pagiging television technician. Noong panahon ako ay nag-aral pa, way back 3 decades pa yon. Pero ngayon, dahil sabi ko nga, napakahalaga ng araw na ito sapagkat ito yung araw na aking minimiti at pinapangarap na marating ko. Pero bago ko i-reveal ang bagay na iyan, nais ko munang sabihin sa inyo, ang aking pahayag ay iikot sa buhay, pag-aaral, aktivismo, pamilya, at hanap buhay. Yan. Bago yan, nais ko munang magpakilala. So, ako ay si Sam, sa mga hindi pa nakakakilala, pero pwede nyo akong tawaging Memel. Mula raw kami sa isang angkan ng mga magsasaka ang lahing pinagmulan namin ay lahing mga taga Bulacan. Alam naman natin ang buhay probinsya ay napakatipikal at simple. Nabubuhay sa mga natural na likas na yaman.
Ang mga magulang sa bahagi ni tatay ay lumaki sa bayan nila. Hindi namin nagisnan ang buhay sa probinsya, partikular sa Bulacan. Dahil sa king ama ay iniwan ang buhay na iyan at kami ay sinilang at lumaki sa Maynila. Dito na kami nakipagsapalaran sa buhay Maynila. Lumaki sa pagtataguyod ng magulang, higit ni nanay. Nag-aral sa pamamagitan ng sikap at tiyaga. Naging Kristiyano sa pag-alalay ni nanay, namulat, nagkaasawa, at ngayon ay may pamilya at anak na. Hindi naman kami laki sa angkan ng mayayaman. Maituturing na kami ay bahagi ng nasa laylayan ng ating lipunan. Wala namang regular na trabaho si tatay. At si nanay sa bahay lang. Minsan nagtitinda lang ng kakanin, minsan nagkakarinderya, at minsan naglalako. Makaraos lang at makasalba sa buhay. Kaya naman hirap din sa pagpapaaral ang aking mga magulang. Pero hindi may aalis na tumulong ang mga magulang ng aking mga magulang. Pero dahil may mga kamag-anak na tumutulong upang ang buhay namin ay makatawid sa kanyang krisis at paghihirap, ang nauna munang nakapagtapos sa amin ay ang aming kapatid na babae na panganay. Bilang isang nurse. Ako naman din ay pinag-aaral hanggang sa makatapos ng vocational sa kursong television technician sa loob ng 2 taon. Ang dalawang sumunod sa akin, ang isa ay nakapag-aral pero hindi nakapagtapos dahil sa tawag ng paglilingkod. Ang isa rin ay hindi nakapag-aral. Inabot lamang ay high school. Ngunit ang bunso naming kapatid ay napag-aral at naitawid namin sa kanyang pag-aaral sa kursong nursing. Dahil ako ay namulat sa buhay na hirap at maraming tanong sa sarili, bakit ang iba marangya ang pamumuhay? Bakit kami ganito lang? Marahil sa ilan lang ang nagmamay-ari ng kayamanan at kumukontrol ng likas na yaman natin. May nagsasabi na hindi ka nakapag-aral. Kung nakapag-aral ka sana ay baka kumikita ka ng malaki. Baka umasenso ka na rin. Iba-iba at kanya-kanya ang kuro-kuro sa buhay at yugto na pinagdaraanan ng individual at pamilya. Kaya naman kami tila isang kasabihan na hinog sa pilit. Pero ano pa man ang buhay na dinaanan namin, may kahirapan at simpleng kasaganaan, maganda man o pangit, maunos at maaliwalas man, isa lang ang tiyak ko, nakatawid kami sa suliranin at problema. Kaya naman kami ay may kanya-kanya ng pamilya at buhay dahil sa sikap at tiyaga ni tatay at ni nanay. Ako ay sa maagang yugto sa buhay ay ginamit ang 5 pandama. Nagbukas, tinanggap na ang pagkamulat sa magulong mundo. Naging bahagi ng pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos. Sa bawat usapin sa lipunan at bayan, sa kanyang ekonomiya, politika at kultura. Hindi ko pagmamalaki ito sa social media dahil ang tunay na biografiya ng buhay ay nakikita sa aktwal bilang isang ehemplo. Ilang posisyon na tinanganan mula sa mababa at mataas na posisyon sa organisasyon, institusyon at simbahan. Maging sa labas ng bansa o bayang dagat, hindi siya nagtatapos o hindi ako nagtatapos sa pagkamulat
pagkaalam at pagkatuto. Sabi nga, bilog ang mundo ayon kay Christopher Columbus. Hindi siya kwadrado, kahit sa bawat ikot nito'y dapat kang makasabay. Kaya naman sa aking isipan ay dapat na magpatuloy sa paglago at pag-unlad. 9 na taon ang nakalipas nang sumagi sa isipan ko sa pagkapanalo ng laban namin sa eleksyon at naipagtagumpay ang unang collective negotiation agreement 2006-2009. Sabi ko sa sarili, bakit kaya hindi ako mag-aral? Sapagkat bahagi ng artikulo at seksyon ng collective negotiation agreement ang pagbibigay ng karapatan sa pag-aaral sa mga empleyado. At ito ay sinasang-ayunan at pinapayungan ng Saligang Batas ng 1978. Ito yung panalo ng mga empleyado at kawani sa kanyang negosasyon. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ako mag-aral? Mag-aral kaya ako para sa sarili ko upang mapatunayan ko na kaya ko pa bukod sa 2 taong aking tinapos sa Guzman College of Science and Technology. Bukod sa hindi ako nakaakyat ng etablado sa panahon ng graduation, mahal ang graduation fees at toga. Kaya sabi ko, makukuha ko rin naman ang diploma ko sa registrar, ang transcript ko. Kaysa kapalit ng simpleng mga papel ay ang hirap sa paghahanap ng pambayad at wala kang makain sa pagkainan. Okay lang na hindi makasampa sa entablado. Nang nasa yugto na ako ng pagpapamilya, pagpapalaki ng anak, at paggabay sa kanilang pag-aaral, habang ang mahal ko naman ay nagtitiis at nagsasakripisyo rin para sa pamilya at kinabukasan ng mga anak. May sasantabi mo ang plano at pangarap sa sarili para sa pamilya. Hindi mo na ako nakapag-aral sa ikalawang pagkakataon. Ito yung mga kronolohiya ng buhay ko. 1970-78. Natapos sa elementarya. 1978-1981. Natapos ng sekundarya. 1981-1983. Natapos ng vocational. 1990-1994. Naging empleyado sa PUP. 1994-1996. Nagtrabaho at nag-empleyo sa Multipaper Company. 1998-2004, naging aktibo sa migrante sa KNPP, ang Kalipunan ng Migranteng Pilipino at Pamilya, bilang isang presidente. 2005-2009, naging direktor ng UNACA PUP. 2011-2013, naging Secretary General ng UNACA PUP. 2013-2016, naging presidente ng UNACA PUP na siyang susing leader kasama ng mga pamunuan nito sa ikalawang Collective Negotiation Agreement 2013-2016. Dahil sa yugto ng buhay at habang papalaki na ang mga anak, muli kong binalikan ang plano ko para mabigyan lugod at patunayan sa sarili na kaya ko pa bang bumalik sa pag-aaral. At muli ay nagpaalam ako sa aking asawa. Sabi ko, mag-aaral muli ako. Hindi na siya nagdalawang isip at
At nakuha ko na ang matamis niyang oo. Parang panahon nang nililigawan ko pa siya. Matamis na oo, o ang tawaging 2 donut. Ayun, nagtagumpay din. At napayagang magbalik-aral. Ang bilis ng panahon, pagkalipas ng 4 na taong singkad, may maidadagdag na muli ako sa aking kronolohiya. Hindi ko akalain na kahit maganit at mapurol na ang memorya ko kumpara sa mga batang kasabayan sa loob ng classroom. Kaya ko pa kayang sumabay? O kaya ko palang sumabay at patunayan sa sarili na malalampasan at may itatawid ko ang kursong Bachelor of Science Entrepreneurship, BSEN. Bukod pa sa pagiging presidente ng klase at kasalukuyan katrabaho sa Sintang Paaralan. Bukod pa sa mga extracurricular activities sa labas ng eskwelahan, tayo ay naglilingkod din para sa mamamayan at bayan. Dahil sa hangarin at pangarap na maranasan na makahakbang at makasampa sa entablado ng mga tinaguriang edukado o nakapagtapos ng 4 na taon na kurso. Tila isa na lamang panaginip at bangungot na dala ng malaganap na pandemya, ang COVID-19, na sinabayan pa ng Delta variants at iba pang viruses mula sa ibayong dagat. Ang paghahangad kong makasampa sa entablado at makapagsuot ng toga ay mangyayari pa kaya? Minsan naranasan kong magsuot ng toga sa investiture ng presidente ng PUP sa panahon ni President De Guzman. Ang lakas ng tawanan at biruan namin habang umaakyat mula sa ground floor papunta sa bulwagang Balagtas sa Ninoy Aquino Learning and Research Center. Patungo sa bulwagang Balagtas, malakas na sigawan. Nagsisigawan kami sa tuwa. Ang feeling namin gagraduate kami. Dahil sa togang pinahiram sa amin para sa investiture. Ganun pala ang pakiramdam kung mangyayari sana ang paghakbang at pagsamba sa entablado ng mga edukado. Pero hindi dahil virtual ang graduation o ang commencement exercise. Iba na ang magiging pakiramdam. Simpleng parang nanonood ka na lang ng Korean novela. Simpleng parang nanonood ka na lang ng Ang Probinsyano. Pero okay lang para sa pagsunod sa social distancing at IATF protocols. Mahalaga ay kasama ka sa listahan ng gagraduate na mapapanood locally, domestically, and internationally. Dahil ang social media ay hindi lang sumasaklaw sa bayang Pinas, kundi sinasaklawan ito ang lahat ng bayan sa daigdig. Bubuntong hininga ka na lang, hay, tapos na at salamat, nakagraduate din. Sa administrasyon ni President De Guzman at sa kasalukuyang administrasyon ni President Muhi,
at mga nakasama sa negotiation panel. Pinatunayan na kaya nating ibigay ang pribilehiyo na salig sa saligang batas ng 1978 at salig sa pinagkasunduan na magkabilang panig sa paglagda sa isang kasunduan sa pagbigay ng pribilehiyo, benepisyo at karapatan sa kanyang saklaw na mga kawani, empleyado at kaguruan. Sabi nga, sa ligang batas, the right to self-education at the right to form a organization or association or union. Lenient ang administrasyon ng PUP. Binigyang pagkakataong makapag-aral ang nagnanais bumalik sa pag-aaral at magkaroon ng panibagong tiyansa, the second chance opportunity to get the privilege stated in Philippine Constitution of 1987. Maging sa bumubuo ng panel at pinamunuan ng Vice President for Administration na si Sir Dr. Gilio at panel ng liderato ng Union na pinamunuan ng inyong lingkod, si Mr. Santiago. Kasama pa ng dalawang leader Union na Pangulo na nagpatuloy at nagsimula ng laban na ito, si President Dindo at Mario Pelayo sa kasalukuyan. Ang Admin Union Council panel, mga co-officials sa union ay malinaw na mayroong nilagdaang kasunduan at kinakailangan ito ay patupad. Kaya naman ang lahat ng mga departamento at kolehiyo ay inaatasan na ang kanilang saklaw na kawani at kaguruan ay makapagpatuloy ng second chance o makapag-aral muli. Kaya salamat sa administrasyon sa pagbibigay ng pagkakataong muling makapag-aral. Sa Open University na nagpapasalamat ako kay Executive Director Carmen Sita Castolo. Minsan lang kaming nagkausap. Minsan lang din kami nagkakasalubong sa lobby ng OU. Pero nakita ko na ang laki ng tiwala niya sa akin. Ma'am, salamat po. At sa ibang pagkakataon at paraan ay maaari naman akong makatulong sa inyo. Sa aming Assistant Executive Director at Head ng IODE, si Dr. Maribeth Dizon. Maraming salamat po, ma'am. Sa Program Chairman namin na si J. Dumlao, na napaka down-to-earth na tao at hindi mahirap kausap. Salamat, sir, sa pagkakataon na lagi kang nag-iengganyo at naghihikayat sa amin na bakit hindi kayo magpatuloy sa pag-aaral at higit naghihikayat pa sa iba. Salamat din sa aming head ng registrar, si Ma'am Lisa Fernando. Salamat kay Ma'am Jules na aming advisor. Tuwing may problema kami, laging umuusok ang GC namin. Dahil sa mga tanong sa kanya, sa dami ng mga tanong na mga presidente ng bawat section mula sa section 1 hanggang section 9. Hindi ko alam kung isa ako sa nagpasakit ng ulo niya. Pero Ma'am Jules, salamat. Salamat doon sa registrar, sa admission, at sa lahat ng bahagi ng Open University. Salamat po. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang pangalan ng iba pang mga tao sa loob ng Open University.
sa puso at isip namin, kayo ay nakakintal. Higit ang mga course specialist namin na naging tagapagturo, tagapatnubay at gabay namin sa aming mga pag-aaral. Alam namin na hindi madali ang maging isang teacher at guro. Dahil nasa bahay ka na, gumagawa ka pa ng lesson plan. Nasa bahay ka na, iniisip mo pa kung ano ituturo mo kaysa unahin ang mga nasa tahanan. Kaya kami ay nagpapasalamat sa inyo, sa aming mga course specialist. Kaya nga mula dyan ay nakagawa ako ng isang tulang, pinailang lang ko na rin sa social media. At inihandog ko sa panahon ng World Teachers Day at National Teachers Day sa Pinas. Ang title niya ay Limot na Bantayog. Kayo yung sa harap ng pisara at whiteboard. Kayo yung namamaos. Kayo yung nagpupuyat sa paggawa ng lesson plan at iba pa. Maraming salamat po sa inyo. Ang pasasalamat din sa mga kasimbahan ko mula sa lokal na iglesia ng Disciples Christian Church, UCCP, Pigivara. Mula sa United Metropolis Conference, UCCP, Oxford, Cubao, Quezon City. At ang pinakamataas na kaaniban ng aming iglesia, ang United Church of Christ in the Philippines. Papasalamat po ako sa inyong panalangin. Nagpapasalamat ko sa inyong pagtitiwala na bigyan nyo ko ng isa pang posisyon sa isang committee ng ating conference. At mula rito ay nagkakaroon ako ng kaalaman at kasanayan. Salamat po sa inyong panalangin. Dito kami natuto at naaralan sa simbahan. Sabi sa Biblia, ituro mo sa bata ang daan na dapat niyang lakaran upang sa paglaki niya, hindi niya ito makalimutan. Katulad ng mga teacher sa 4 na sulok ng classroom, bitbitin namin ang inyong mga turo. Ang aking lolo, si Nicasio P. Soriano at Adelaida E. Soriano, ang gumabay at pumatnubay sa aking mga magulang at sa kanilang mga apo. Kami yun. Marami kaming natutunan sa tamang pakikisalamuha. Yung tinatawag na GMRC, Good Moral and Right Conduct. Ganun din sa aming mga Lola Sepa, Lolo Salvador, Badong kung tawagin, sa bahagi ng tatay. Salamat sapagkat kundi sa inyo, kundi kay tatay, ay wala kami rito. Hindi kami nag-i-exist at hindi kami naglalakbay patungo sa aming pinakamataas na perspektiba. Sa aking mga magulang, Tatay Domeng na namayapa na at paborito mong kanta na Doon Lang. Ayun. Hindi ka man nakapag-aral, hindi mo naabot ang high school, naitaguyod mo naman kami. Pero hayaan mo, nakakarating sa iyo yung kanta kong Doon Lang. At ayan ay pumapailang lang sa social media. Favorite niya kasi yung Doon Lang ni Nonoy Zuniga. Sa aking Nanay Beatriz Santiago Soriano o Soriano Santiago. Sa kasalukuyan siya ay may sakit na Alzheimer's. Hindi madali. Mahirap. Kaya sabihin ko sa kanyang, Nay, graduate ako ng 4 na taon. Maririnig niya lang yon, pero walang reaksyon. Panalangin namin bumalik yung kanyang matalas na memorya
sa pagbasa ng Biblia at panalangin. Napaka-consistent niyang manalangin. Higit siya ang nakaranas ng buhay na pinagdaanan namin. Sakripisyo, hirap, sakit, paggabay, pagtuturo, pag-aalaga. Maraming salamat, tatay, nanay. Sa aking pamilya, sa asawa ko na si Annie. Han, maraming salamat sa pagpayag mo na makapag-aral ako muli. At mabigyan kasiyaan, excuse me, ang sarili. Sabi ko nga, kahit matanda na ako, kahit maganit at mahina na ang memorya, kaya ko pa palang sumabay. Kaya ko pa palang patunayan, partikular sa sarili ko. Dahil yun lang ang regalo ko. Ang makapagtapos ng 4 na taon sa kolehiyo. Sabi ko, may kasabihan nga, kalabaw lang ang tumatanda. Dagdag na kaalaman at karunungan ito para sa akin at sa pamilya ko. Naway magamit ito upang higit pa kaming mailagay sa estabilisadong pamumuhay bilang isang pamilya. Kaya para sa inyo, Annie, Han, Emel, Justin, mahal na mahal ko kayo. Salamat din sa pangungulit ko minsan sa inyo. Sa advantage na kaalaman ninyo kumpara sa aming atrasado ang kaalaman. At naghahabol sa sistema at kultura ng milenya. Dahil tayo ay Gen X lamang. Typewriter baby. Pero unti-unti napaunlad ng kaalaman at kasanayan sa computer. Pero kailangan pa uling higit na magsanay at matuto ng maraming bagay. Salamat sa inyo mga anak. Sa huli, mataas na papuri sa Diyos na dakila na siyang may likha at patuloy na nagbibigay ng kaalaman at karunungan. Higit ang patuloy niyang gabay at patnubay sa aking paglalakbay bilang individual, bilang pamilyadong tao. At ang kanyang walang patid na kasaganaan at kapayapaan, pag-ibig, katarungan, pagkakapantay-pantay sa mata ng Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabay at patnubay mo sa bawat isa sa amin, sa gitna ng laban at krisis, sa di nakikitang kaaway. Patuloy mo kaming iniingatan, ginagabayan at pinapatnubayan sa bawat paglalakbay namin. Salamat, O Diyos. Hindi ang kaligayahang o kasiyahang nadarama ko kasi sa loob ng 4 na taon. Ngayon, maaari na akong sumigaw. Yes, yun, mga kakamaong. At yes, success. Maraming salamat po sa inyo sa panonood ng aking video, ang aking buhay, pag-aaral, aktivismo, at hanap buhay.
At lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa sa atin, bahagi na rin ng aking advokasya. Lagi tayong sumunod sa IATF protocol, wear face mask, face shields, and keep social distancing. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat.